beautiful and welcome back at Everything na is a Peach Succulent Vlog. And ayan, so kung kailan ako magpa-vlog is saka naman lumakas yung ulan. Kanina parang lakas ng ulan, pinatira ko lang ng konti. So today po is July 30, so this is my birthday. Ayan. So nakakalungkot lang din kasi bumabagyo po talaga ang July, kaya hindi kami makagala, ganyan-ganyan. So, yun lang, muulan talaga kapag birthday ko. Ayun. So, magbe-birthday vlog po ako ngayon, and I have some of the plants here. Ang ating, palakita dyan, ang ating Purple Delight. Ayan. So, it's 4 heads. At meron na siyang babies dito. Patumugo yung red eyes. Ayan. Tapos, you have the wait ko, natuso ako. Ayan. Malaki nating Astrophytum. Para siyang may pagka-rinsing. Kasi sunod-sunod yung kanyang areoles. And then, yung ating coral. Ito, madalang ko lang ito i-flex. Ayan. Laki niya. Then, yung ating Astrobar na mayroon ng paid, tawag dyan, seed pod. So, nagbunga na siya. So, ano yan, 3 yung flower niya ngayong July. Meron pang isa. Dalawa yung lumabas. Kaya lang baka hindi na July yung isa, baka mga August. Kasi July 30 na. So, yung isa, hindi ako nagtagumpay. And then, yung isa, eto na. Nagtagumpay na ako. So, nasa bagyo yun kung bakit hindi. And then we have the Chloe. Ayun, si Chloe. And then yung ating mabonggang pink lady. Yung ating, malapit ng mag-perfect na Gymnocalcium. Ayan, malapit na siya. Ito din. So, ito yung mga nasa compact ko dati na pinaghiwa-hiwalay ko na. And then yan, si Beyonce, makita. Si Beyonce na nabili ko lang ng 25 pesos ay ang bongga na niya. O, diba? And then, ayan. And then, sa ating Daydream, si Daydream. Ayun, si Daydream. Ayan. So, thank you din sa mga nagre-request na, na sa mga creatives. Kasi, alam nyo, yung pagpa-flex nyo ng mga, papaplex nyo sa mga vlogger na kagaya ko ng mga creatives sa mga plants is, para sa amin, yun, nakakatuwa because, ibig sabihin, nagiging effective kami sa inyo. Ibig sabihin, tawag dito, yun nga, nagiging effective kami sa inyo. Kaya, some of you is nagre-request na creatives, ganito, ganyan. So, ayun, para sa akin nakaka-happy siya. And, ibig sabihin, effective ka, paulit-ulit. Ito, ibig sabihin, tawag doon, yung care tips mo is nagiging effective sa ating mga viewers. So, thank you sa mga nag-request ng care tips. So, kapag nag-request kayo, hindi naman natin agad magagawa, no? Oo. So, take a little time kung mag-request kayo. And then, we have the Astronodon type. Ito yung nasa compact. Hindi ko pa nga na-edit yung video nito. Oo. Yung nasa dun sa may ballerina pad. Hindi ko pa na-edit kasi. Ayun. Bigla na niyang laki nung niripat. Ayun laki na niya. Wait lang yan dati. Ito din magkakasama sila. So, ayun. Pagka-ripat, boom! Laki. Ayun. So, ang vlog natin today, sa birthday vlog ko, since July kasi, ganito po kasi nangyari. Isisismis ko yung aking, bila na naman na malakas. Isisismis ko yung naging career ko dito sa YT, yung naging buhay ko sa YT as a vlogger. So, kasi ngayong July, nakuha ko na yung first sahod ko sa YT. Nag-start ko ako mag-vlog December 2022, then 2023, 2024, tapos 2025 this year, ng December, magkatatlong taon na po yung aking channel. And then, na-monetize po ako ng September 2023. So, 8 months
nag-start ako. Na-monetize na ako. So, paano ba ma-monetize? Ano ba yung kailangan? So, kailangan ko, mayroon kayong 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Yes. 4,000 watch hour ang kailangan yung gugulin para ma-monetize kayo. So, na-i-vlog ko pa yun na yung time na ito na yung parang start ng live ko sa pag-vlog. Nung na-monetize ko ako nun. Meron akong ginawang vlog nun. And, yun, parang yun na yung start ng live ko. Kasi kikita na ako ganyan. So, eto, kapag hindi ka pa monetize, kapag hindi ka pa na-monetize, at gumagawa ka ng mga content mo, pag naka 100 views ang iyong video, magkakaroon siya ng ads. So, matutuwa ka ba? Bakit may ads yung video ko? Eh, hindi pa naman ako monetize. So, kapag ka naka 100 ang videos mo, hindi ka monetize magkaka-ads, yung kita hindi pa rin mapupunta sa'yo. Kay YouTube mapupunta yun. So, napansin ko, pagka hindi ka pa monetize, ipupush ni YouTube na i-view yung mga videos mo. Ipupush yun na i-view yan. Tapos, lalaki yung views mo. And, syempre, kapag lumaki yung views mo at nagka-ads nga siya ng 100 views, kikita si YT sa iyo. Hanggat hindi ka na ma-monetize, ganun ang mangyayari. Pero kapag na-monetize ka na, ayun na. Yan na ang totoong laban ng iyong career sa buhay. So, nung hindi ako monetize, tutuwa naman ako kasi ako magiging vlogger tapos magkakaroon ako ng cactus. Never kong naisip sa buhay ko na ako ay magiging ganon at magkaalaga ng cactus kasi nung bata nga ako, sabi ko nga dun sa kwento ko, naninira lang ako ng halaman ng kapitbahay na oo, sinisira namin yung anthurium, yung mga bulaklak, tapos gagawin namin luto-lutoan, tinda-tindahan, ulam-ulam, nagtitinda ng mga ulam. Kunwari, ang ulam is yung halaman. Tapos yung plato na pag ganun yung tindahan, yun yung plato. So yun, magkikwento lang ako ng konti. So, ang kwento ko nga, yung kapatid, madalas kami noon sa Baguio, tapos yearly nagpupunta kami, yung dikong ko, bumibili siya ng cactus tsaka succulent, kasi 100 tatlo, mamimili ka ng succulent tsaka cactus. Ang succulent lang noon, si Black Prince, si Cabbage, tapos isang cactus na parang domino cactus. So, namamatay nga siya lagi, eh, parang naku-curious kami, lagi siyang bumibili, pero namamatay pa rin. So, dun ako na-curious nung 2021 siguro, or 2021, bumili ako ng cactus sa mall dito sa amin kasi may nagtitinda ng ganun. 50 pesos pa nga eh. Pero kahit na alam kong mura lang tinda siya sa iba, bumili ako. Tapos parang, yun, si Domino Cactus, sabi ko, ganito lang pala kakabuhayan si cactus, madali lang. Tapos bumili ko ng ibang succulent nung napunta kami ng Baguio. Si Mendoza, tas yung isa hindi ko alam, tas yun pa nga yung nalalagas yung dahon nila, tapos tutubo siya ulit. Parang cabbage pero iba eh, parang prolifica yata yun. Nalagas yung dahon niya kasi umulan, umaraw, kasi ang succulent kapag ka umulan, umaraw, kunwari umulan tapos umaraw ng pagkatindi-tindi, sobrang araw, tapos umulan ulit, may stress yung succulent, maglalagas siya. And kapag nasobrahan kayo sa tubig, maglalagas siya. So, ganun yung nangyari sa succulent ko. Tapos, bigla siyang tunubuan doon sa mga nalagas sa kanya. Kahit na may pagkabulok. So, sabi ko, ang forma naman pala kako ng succulent. Kaya niya pala kako mabuhay siya dun sa dahon, mga ganun. So, ayun, naisip ko kay cactus, madali lang pala mag-cactus kasi doon sa bahay namin, kaya hindi siya nabubuhay. Kasi hindi ganun kaganda yung sikat ng araw sa likod. Tapos yung hangin, hindi rin ganun kaganda yung air flow dun sa likod namin. Kasi yung likod namin sampayan, tapos may araw, tapos hindi nga ganun kaganda yung airflow. So, para makabuhay ng cactus, kailangan may sunlight at saka may airflow. Kasi pag hindi, mamamatay ang cactus. Ayun. Kasi yun, parang nung napunta kami ng 2022 nga, nag-exam na yung hobby ko dun sa BSU. Nag-board exam siya. Tapos dun ako tumatambay sa strawberry farm. So, naikwento ko na yun. 3 araw tumatambay ako sa strawberry farm. Simula 8 a.m. to 1 p.m. nandun ako nakatambay. Tapos, bibili ako ng mga halaman dun. Kaya,
kada balik ko, meron akong mga dadalang supot, ganun. And then, parang ang team ko lang naman is, kung kaya ka bang buhayin sa lowland, yung mga succulent. Kaya naisip ko lang mag-vlog dati. So, yun, hanggang sa dumami kasi, pagka marami sila, ang ganda pala nilang tingnan. Pero pagka isa-isa lang, dalawa, tatlo, parang, hindi nakakaayang tingnan. Though maganda, pero kumbaga, kung marami, mas maganda silang tingnan pala. So, doon natuto akong umorder sa online, mga ganyan. Tapos, nabuhay naman yung iba naman is na-shigpay kasi yun nga, kapag succulent, depende pa rin yan sa weather, kung paano pinalaki at kung paano din yung lugar mo, kailangan din ganun, may sunlight, may good air flow, kasi pagka wala sa succulent, mamatay nga sila. So yun, ganun. So, yun yung naging parang team ko, kung mabubuhay ko ba ang succulent sa lowland. Ganun yung naisip ko na content dati. So, ayun, parang ang una kong vlog si Mendoza iba o si Nero. Basta ganun. Konti lang, nag-start lang ako sa ilang views lang. And, kasi si YT, may nakalimutan na akong tawag yan eh. Ipo-push niya yung views, yung video mo na i-view ng iba. Ganun siya. May ganun siyang trabaho. So, that time, yung hindi pa ako monetize, so, mataas yung views. Sabi ko, may chance, ganyan. So, nag-try lang naman ako. May chance, So, tuloy lang natin hanggang sa nagustuhan ko na ang iba't ibang uri ng succulent. At, yun na, nag-order na ako sa online. Oo. And then, nung na-monetize na ako, yun ay totoong laban. Kasi, hindi na ganun kataas ang views ko. Nung na-monetize na ako, medyo bumaba. Tapos, everyday pa, daily vlog pa yun as in. So, yun lang yung napansin ko sa akin. So, nung hindi ako monetize, taas ng views. Tapos, akala ko kasi, yung mga ads na na nag-run nung hindi pa ako namamonetize is makukuha mo yung earn dun. Hindi pala. So, ayun. Nung na-monetize na ako, nandun pa rin yung bilang ng views hanggang sa bumaba kasi lumipat na din ako kay Cactus kasi yun nga, mas matibay talaga si Cactus, kaya parang kumbaga naisip ko nasayang yung iba kong pera because of other succulent na namatay, and hindi nga sila ganun tumagal sa akin dito sa area. So, ayun, parang hindi kasi parang mas gusto pa rin ng mga tao mga succulent, pero ako nag-Cactus. Tapos dumating sa point na tinanggalan ni YT ng ads yung aking YouTube. Ang aking mga content, tinanggalan niya lahat, tinanggal niya. Kasi hindi ko pa nakuha yung pin. May bibigay kasi na pin sa'yo para nakalimutan ko na yung pin na yun kung para saan, para sa ads pa ganun. Tapos hindi dumating sa akin kasi yung nagdadala ng email sa amin is very for. Hindi ko alam kung ano bang sabi na padala naman daw, parang nag-request pa yata ako ng isa. Hindi ko na masyado matandaan. Nag-request pa ako ng isa. Wala talaga. Tapos pinuntahan ko yung sorbetero. Nakalimutan ko na kung ano bang tawag doon. Wala talaga. So, yun. Kahit na tinanggalan ni YT ng views yung aking content, pinush ko pa rin yung content ko. Pwede ko siyang i-hold. Pero, tawag dito, ano pa rin, in-upload ko pa rin yung mga content ko noon. So, kasi, parang feeling ko kapag huminto ako ng matagal, kukunti na lang yung mag-reviews. Kumbaga, hindi na siya yung kagaya nung dati, parang ganun. Kasi hindi ka na madalas mag-content. And baka less lumabas sa iba. So parang ganun. Ganun yung isip ko. Kaya pinush ko pa rin yun kahit na hindi na ako kikita sa YT na. Tapos yun, inayos namin, okay naman, bumalik. So dapat, matagal na sana akong sumahod sa YT, pero na-delay nga dahil hinold nga ni YT yung ads sa mga content ko. So, ano yun? 3 months yun. Biruin mo, 3 months. Ang dami ko ng nagawang vlog. So,
ang ginawa ko na lang, every 2-3 days, ganun na lang ginawa ko. Kasi dati, daily content kasi para maka-earn, para ma-monetize ka agad, and everything. So, ganun ang nangyari sa akin. So, alam ko maraming mga vlogger may mga nangyayari din na kakaiba sa YT. Yung iba nga sumuko na kasi yan, matagal, tapos hindi mo naman alam kung magbo-boom yung mga content mo. Hindi nga siya, kagaya ng sinabi ko dati, hindi ito pang habang buhay. Kasi, tawag doon, ang kalaban mo dito is yung earnings mo. Kasi, kapag hindi nag-skip ad sa'yo, tama ba? Kapag hindi nag-skip ad sa'yo, is kikita ka. Meron kasi non-skippable tsaka skippable. Yun yung skip ads, tapos yung non-skippable, yung hindi kayo makakapag-skip ng ads. So, yun, maliit lang kita nun. 0.001, gano'n. Tapos, yung skippable, yun ata yung medyo malaki. Pero maliit lang din, parang 0.002, gano'n, mga gano'n lang. So, maliit lang. So, sabi nila sa views, hindi ka kikita, sa ads ka lang kikita. Pero there are some na sinasabi, nakikita ka sa views, hindi ko alam. So, sa experience ko nga, nung na-monetize na ako, parang tama ba? Parang 2 years ako kumita. So, maliit lang, and nahirap siya. So, para kumita ka, kailangan mo ma-complete yung $100 para sumahod ka. Ganun siya. So, madali ba mag-vlog? Madali ba maging vlogger? O mahirap? So, para sa akin, same. Kung marami kang may isip na content, kung ano ka, ang tawag sa ganun, kung marami kang may isip na content is, madali lang yan sa'yo. Pero, mahirap siya in a way na kailangan mo kasi mag-earn via ads. So, mahirap mag-earn. Pang ano lang talaga siya. Pang mga sikat na tao lang siya. Like, mga artista lang talaga. So, sortihan lang din, ganun. So, yun nga. Hindi nga siya ganun ka-boom sa mga maliliit na tao na kagaya ko, diba? So, ayun, depende sa content nyo kasi. And ako naisip ko na siguro pag sumahod ako parang gusto ko na siguro huminto sa pag-vlog. Ganun yung naisip ko nung sasahod na ako. Tapos ang tagal, 1 month back ibigay. So dapat June. So sabi niya, July daw ibibigay. So ang tagal. So sakto naman din kasi birth month ko, July. Tapos medyo nadikit sa birthday ko. So lumakas na naman yung ulan. Ayun. Pakla ng timpla kanina. So, huminto na yung ulan. So, ano na yung chinichiska? Chismis na chika. Chinichiska. Ayun. So, yun nga. So, dapat June na ako sa sahod. Tapos, sabi, July daw ibibigay. Tapos, in between ng July 21 to 26. Sabi na i-resend na nila sa akin ng 22. 22 dun sa ni YT Studio. Tapos, ano ba dumating? Tapos sabi ko, ba't ang tagal? Tinanong ko yung friend ko na isang vlogger, hello sa'yo. Ayan. Kung paano, kung bakit ganun, sabi sinend, pero wala pa sa bank account ko. So, tinanong ko siya. Tapos yun, sabi niya, nade-delay daw talaga. So, grabe. Parang grabe yung biruin mo, tagal mong naghintay, tapos, grabe din yung yung naging napagdaanan ko dito sa YT. Kaya, sabi ko nga nun, parang gusto ko nang huminto talaga. And, ayun, nataon naman din na pregnant ako nun, tapos, yun talaga, ayoko ng halaman. Pero yung anak ko, mukhang gusto niya ng halaman. Oo, ayoko ng halaman, pero siya gusto. Nung pinagbubuntis ko siya, ayaw ko maghalaman. Kaya nga, doon ko nakita yung sinasabi ko na na kaya mabuhay ng cactus nang walang tubig. In
1 month, kahit di ko sila sinisilip kung as in ganyan lang, tanaw-tanaw lang na ganyan. So, ayun. Tapos naisip ko kung bibili ba ako ng plants this birth month ko. Kasi ganun ako dati, di ba? Kaya lang, ang dami kong gustong plants, kaya lang nakikita ko sila sa online, sa live selling. Kaya lang kasi ang hirap mag-mine kasi pag online eh. Kaya hindi rin ako makabili. And kunwari may gusto ko isa lang, tapos may gusto ko sa isang seller, isa lang. Sabi ko parang ang hirap bumili kasi ang mahal na din kasi ng shipping fee. Tapos konti lang na may plants mo. So sabi ko sa kanila lang bibili. Tsaka yun nga, baka kasi baka din in the future mag-abroad na din ako, and yung mga plans ko paano. So ang dami ko gustong bilhin. Gusto kong bilhin ng Arlocarpus, Coripanta, tapos meron akong biniling mga cactus. Abangan nyo yung Box of Happiness. Hindi pa siya nasi-ship kasi tag-alan na ako. So from the Benguet and New Center. So abangan nyo po yan. Sinabi ko na cactus na yun. And ano pa, so ano yun, naisip ko bumili na lang ako ng cactus instead of ibang plants kasi at least kapag cactus matibay nga sila. So I don't know what will happen in the future, pero ayun, ano pa ba yung i-discuss about sa isa pa vlog. So meron din ako naging mga friends dito sa YT, and yung isa kasi na niya talaga ako sa FB. Tapos taga ibang bansa siya. Sabi niya, hinahanap ko talaga yung FB mo. Sabi niya gano'n. Kasi yun nga, lagi ko kasi pinapanood yung vlog niya, tapos lagi ko siyang pinupush na gawa ng video fa gumawa siya naman. Kasi daw, parang ang tagal na din daw niya nagbablog. Tapos tinignan ko yung mga views ng mga content niya, thousands. Kaya lang pahinto-hinto. Hindi ko alam kung bakit hindi niya tinuloy-tuloy. Siguro kung tinuloy-tuloy niya na na siya, baka sumahod na siya. Ang ganda pa naman ng mga plants niya kasi siya nga nagsabi sa akin na yung mga succulent daw, hindi daw ma-arte doon kahit anong gamitin mo soil. Tumutubo sila and hindi sila mahirap lagan. Dito lang talaga sa lugar natin kasi tropical country tayo eh. So, ang mga succulent naman din, pagka by area din sila. Tapos yun, kung dito sa Nueva Ecija, okay naman ang succulent, makakabuhay tayo. Mas maganda kung meron tayong rooftop para mas maganda yung kulay nila. Tapos yun nga, yung naging friend ko na yun, pahinto-hinto siya. Tapos lang nagkausap kami, sabi niya, na-inspire siya ulit na mag-vlog. Ganun talaga kailangan mong i-push ang bawat isa na gumawa sa isang bagay. Parang maging, parang kaibigan mo na din talaga. So, ayun. So, dito din sa YT, kung wala kang supporting community, mahirap din. So, maganda din kung may supporting community, yung halimbawa, siya, pinapanood yung vlog mo, ikaw din papanoorin yung vlog mo, mga ganun. May iba naman kasi, pag hindi ka nakapanood ng vlog nila, hindi na din sila manonood ng vlog mo, mga ganun. Ayoko naman din ng ganun. Kung gusto niya manood, di manood siya. Kung ayaw manood, di wag. Di ba ganun? So, lang din ako noon, parang nanonood lang ako ng mga vlog ng mga content creator. Yung gumagala. Nanonood lang din ako ng mga vlog ng mga content creator sa ibang bansa. Tapos yun nga, dahil nga pinapanood natin yung mga content creators sa ibang bansa, di ba? Gumagamit sila ng panis, mas okay pala yung organic kasi nakita ko sa ibang mga plants kagaya ni Tinkerbell na okay yung organic kasi lagi namamatay sa akin si Tinkerbell. So,
ayun, sa organic, umokay siya. So, ayun, ang naisip ko lang na i-content this birthday ko is, dahil wala pa yung box of happiness ko is, yun nga, nasakto naman na July, sumakot ako. Tapos, yung naging buhay ko sa YT. So, I know some of the vlogger ay may kanya-kanyang pinagdaanan dito sa YouTube. Mahirap siya for, lalo na yung mga matagal ng vlogger na hindi ko makikita, mahirap siya. Sa akin kasi, so magti 3 years pa lang yung channel ko. Pero, kumita naman. And, yun nga, siguro hobby, eto parang hobby na lang din sa akin. So, dati hindi nga ako mahilig sa halaman. And eto pala, naniniwala ako na yung mga nagiging plantita na kagaya ko, hindi naman ako talaga plantita. Naging mahilig sa halaman is meron niyang pinagdaanan sa buhay na dark ganon or mahirap. Kaya ako napunta sa paghahalaman because may nangyari din sa akin na ganon. So, from that, doon ko na ibuhos yung ganun pangyayari, yung parang sadness, parang sa plans ko na nakita na masaya ako and nalilibang kasi, yun nga, they give happiness talaga sa atin. Kaya, yun nga, sabi ko nga, box of happiness, diba? And during the pandemic, nahilig ang mga tao sa mga halaman. So, ayun, I believe din yung mga tao na, alam mo yung mga napapanood yung vlogger na sobrang ok sa halaman, na talagang nakaayos at may sukat ang mga inches ng pagitan ng halaman. Kumari ito is, may sukat na 2 inch apart, mga ganun. Yung mga ganun. So, I believe those persons are, yung buhay nila sad, kaya doon nila nabibigay sa plants nila yung kabaliktaran mo. Oo. So, I believe, I know, oo kayo sa makakapanood at makaka-relate. So, ayun, and ako, masaya na ako sa mga plants ko, masaya ako sa mga cactus, lalo na astro, nakakatuwa talaga yung mga astro. And, ayun, kakape ka lang dito, upo ka lang, tapos titingnan mo lang yung mga plants, ganyan. Tapos may ibon, di ba? So, nakaka-relax din sila. Pagkakain nga kami dito, lagyan nakatingin sa succulent kasi nakatabing ng net yung aking gym, no? Ganyan. So, ayun. Actually, marami akong naiisip na content na hindi ko pa magawa. Yung mga sinabi ko dati na gagawin ko hanggang ngayon, hindi ko pa nagagawa. So, sana makagawa na din yung mga ililipat din. Di pa ako nakaka-order ng pot. Tapos sabi pa pala ng hubby ko, yung sasakurin ko sa YT, ipaprain ko daw kasi, syempre, pinaghirapan ko yun ng ilang taon. Sabi ko, parang grabe naman yun, ipapaprain mo pa pwede mo namang gastusin, pwede ka namang kumita pa ng pera, di ba, mga ganun. So, ayun, kanya-kanyang way sa pagko-content, sa pagbablog. So, share ko lang din yung aking naging journey sa pagbablog for those na gustong pasukin din ang pagbablog. So, why not give it a try? Pwede naman kayong mag-try, tapos kung talagang nahirapan na kayo, lahat naman actually dyan nahihirapan. Nasa tiyaga lang at saka sa pagpupush din sa'yo ng ibang mga kaibigan mo. Kung kapush-push ba na ituloy mo pa itong gusto mo pagbablog. So, ganun. So, kung ano yung happy mo, yun ang i-vlog mo. Kung ano yung kahiligan mo, yun ang i-vlog mo. So, yun lang. Abangan nyo din yung mga career tips natin and yun nga, yung box of happiness natin. Wala pa kasi, di ba, nai-ship dahil tag-ulan. So, yun lang. Thank you for watching and everything nice of me to Succulent Love. This is your nurse Tito saying God bless po. At lagi mag-ingat and please don't forget to hit the like. Yung iba naman, magla-like na lang, pipindutin na lang yung like. Pindutin nyo naman na, wag naman dislike. Like lang. Tapos, kung ano yung mga thoughts nyo, kung ano yung mga gusto nyo ipa-career tips, gagawin natin yan sa abot na ating makakaya. So,
yan lang, abangan ng mga updates ngayong tag-ulan. There are some na nalusaw and kamustahin natin yung iba natin mga plants. So, thank you for watching again and ingat ang lahat mag-take ng vitamins dahil mahirap magkasakit, mahal ang bill sa hospital. So, bye! Like, share, and subscribe.